Brad, ang priority ni Kristo sa bahay ni Israel na nagwaglit. Oo. Sa panahon na yan, buhay pa kasi ang Panginoong Jesucristo, inutusan niya yung kanyang mga alagad, pumunta sa bayan-bayan ng Israel. At ang kanilang ipinangaral dyan ay yung Ebanghelyo ni Kristo. Pero sa kinalaunan kasi yan, Hindi, Brad, wait lang. Sa langit, Ebanghelyo ni Kristo? Wala pang Ebanghelyo ni Kristo dyan, Brad. Hindi pa Ebanghelyo ni Kristo yan. Correction, wala pang Ebanghelyo ni Kristo dyan. Yan ang sinasabi ko. Paano naging wala? Ano ba ang Ebanghelyo ni Kristo? Kasi maraming gospel sa Biblia eh. Tipan ang gagawin ng Diyos sa Israel. Yan ang bagong tipan, hindi Holy Scripture. Pinagsasama mo yung Iglesia at Israel, magkaiba yun. Ibang Hudyo at Kristiyano, halo-halo ka eh. Oh, anong tipan ang sinasabi ni Pablo dyan sa mga kalahi niya? Oh, basa. Aakyat lang tayo. Aakyat lang natin sa 8. Tingnan mo, niluma niya yung una. Ano yung una? Eh di yung 10 utos. Saan? Di ba yung 10 utos nakasulat sa tapyas ng bato? Saan niya ilalagay? O, basahin natin ha. 8 ng Hebreo. Sabi dito, sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, sinasabi, narito, dumarating mga araw ng Panginoon na ako'y gagawa ng isang bagong pagkikipagtipan sa sambayan Israel at Huda. Kanino? Kristiyano ba yan? Hindi ayon sa ating tipan na ipinagkatipan sa kanilang mga magulang noong unang araw. Saan? Nung inilabas sila sa Ehipto. Malinaw yan. Jis, sapagkat ito ang aking pagkikipagtipan ng gagawin sa sambayan ni Israel pagkatapos ng araw na yun. Sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang kautusan sa kanilang pag-iisip, sa kanilang puso. Di ba nakasulat yun sa tapyas ng bato? Isusulat na sa pag-iisip nila at puso. Sabi sa tapyas ng puso nila. Yan ang bagong tipan ng Israel. Malinaw na sa'yo, Brad Milo. Ngayon, ang pag-usapan natin, Gospel of Salvation. Ang layo. Ang layo ang tipan sa Gospel of Salvation. Kaya ayaw ko sagutin si Brad Milo kasi hindi niya maiintindihan yun. Yung pagkakaiba ng Israel at Christian. Ayan o ang linaw, ang bagong tipan niya ay sa Israel. In the first place, Efeso 2:15. Wala tayong tipan in the first place, Brad. Yan ang sagot ko. Back to the scripture. Ano yung bagong tipan na isinulat sa tapyas ng pusong laman? Isusulat ng Diyos yung 10 utos, yung kautusan na ibinigay sa Sinai. So, yung 10 utos lang ba ang nakalagay sa puso, sa tapyas ng pusong laman? Yung 10 utos, Brad, yun ay, yung buong kautusan na yun, bakit? May iba pa bang kautusan na ibinigay ng Diyos, Brad? Hindi, tinatanong ko nga sa'yo, kung sabi mo kasi, ilalagay sa pusong laman, hindi na sa tapyas ng bato. So, yung inilagay sa tapyas ng bato, yung 10 utos lang. Ngayon, may iba ba bang inilagay sa tapyas ng bato? Ang tanong ko sa iyo, ano yung isinulat sa tapyas ng pusong laman? Yung 10 utos din ba? Ilalagay sa pag-iisip nila at puso yung kautusan. Ibig sabihin, sa 1,000 years, wala ka nang dadaling mga bato-bato doon, mga ano, ilalagay na sa isip mo. Yung tanong ko nga kung yung inilagay sa tapyas ng bato, yun din lang ba yung ilalagay sa tapyas ng pusong laman? Correct. O babasahin ko ulit ha sa ano. So wala nang iba? Ay alam nga naman ilagay niya yung 613 law. Palatuntunan lang yun ordinance lang yun. Yung about sa pag-aasawa, yung bawal. Alam na nila yun
So wala nang ibang ilalagay sa tapyas ng pusong laman, wala na maliban sa 10 utos. Sa palagay mo, sa pagkakaunawa mo, Brad, ano yung ilalagay? Kasi ayun ang alam ko. Hindi, yun nga ang tinatanong ko sa iyo Tinatanong nga kita kasi ikaw ang nagsasabi. Sabi sa kawikaan, Brad, huwag mong dadagdagan ng salita ko. Ano yung nakasulat ko, ano yung binasa ko, yun ang sinabi ko. Yun nga, tinatanong ko nga sa iyo, kung yun lang ba ang ilalagay, wala nang iba? Ay, wala na nakasulat, Brad eh. Yun ang bagong tipan eh. Yung 10 utos lang ang sundin para maging Kristiyano. Ay, hindi, Brad eh. Hindi nga pang Kristiyano yung verse na yan eh. Sa Israel yan, sa sambayan, binasa nga natin, di ba? Sa Israel, kasi pinaghihiwalay mo yung Israel sa Kristiyano eh. Ay, magkaiba yung Brad. Sa Israel, makinig ka muna. Sa panahon ngayon, sa Israel, yung 10 utos lang ang kanilang sundin para maligtas. Ay, yun ang sinusunod nila sa Israel ngayon eh. Hindi, yung tanong ko, dahil sabi mo, sa Israel lang yan, so ibig sabihin, iba yung utos sa Israel, iba yung utos sa Kristiyano, sa atin. Ngayon, yung 10 utos na nakalagay sa tapyas ng pusong laman, na doon na nila nakalagay, so yun lang ang sundin ba ng Israel para sila'y maligtas? Tama. So hindi na po sila magbautismo. Dahil wala sa yung bautismo na yon, hindi naman nila tinatanggap eh. Makinig ka muna. Unawain mo muna yung tanong ko. Yung tanong ko, dahil sabi mo, ang nakasulat lang sa kanilang tapyas na pusong laman ay 10 utos. Tiyak na tiyak, wala doon ang bautismo. Ngayon, sabi mo para sa Israel lang yan. Sa Israel, 10 utos lang ba ang kanilang kaligtasan? Wala nang bautismo? Alam mo yung bautismo, Brad, yung bautismo na ibinigay sa kanila ni Juan, ayun ay tanda ng pagsisisi. So, bautismo sa pagsisisi yung Brad. So yun ay hindi nila dapat sundin. Ay ibinigay sa Israel yung Brad eh. Dapat nilang ganapin yun. O di kailangan ilagay din sa puso. Ang tanong ko nga sa'yo, sa bagong tipan nakasulat ba yun? Hindi. Hindi. Ang sabi mo kasi, yung nakasulat lang na ibinigay na tipan sa Israel, 10 utos. Kung hindi na sa tapyas ng bato'y sinulat, binago na at naging bago dahil sa tapyas ng pusong laman na nakasulat kamo. So ibig sabihin, yun pa rin ang sundin nila. Wala naman nakaslagay na bautismo doon sa kanilang sinusunod. So hindi na kailangan sundin. Alam mo, Brad, hindi naman kailangan na doon ng bautismo sa 1,000 years, Brad eh. Hindi na kailangan doon. Hindi naman 1,000 years ang tinutukoy ko dito eh. Sa panahon Brad, natin ngayon. Sa panahon natin ngayon, kasi sa panahon natin ngayon, Brad, nakalagay yung mga kautusan ni Kristo. So, hindi na sa tapyas ng bato. Ngayon, sa mga Israel, kamo, ang ebanghelyo para sa kanila ay yung 10 utos na nakasulat sa kanila. Hindi yun ebanghelyo, Brad. Hindi yung ebanghelyo sa kanila, tipan yun, Brad. So, hindi kaligtasan yon. Yun nga ang kaligtasan nila, Brad eh. Yung law of Moses. Kahit hindi na sila magbautismo, okay na sila, maligtas na sila kahit hindi na sila magbautismo. Brad, ang kaligtasan nila ngayon, Brad, faith na lang in Jesus Christ. Hindi malinaw eh. Linawin mo. Kahit hindi ba sila magbautismo ang mga Israel, maliligtas sila basta sundin nila yung 10 utos, gano'n. Tama, Brad. Ang bautismo ay hindi pinapalabas mo, iba yung kautusan sa Israel, iba yung kautusan sa atin ngayon. Tama. Para sa kaligtasan. Kasi nasa kautusan na tayo ni Kristo, Brad. Kaya nga, para sa kaligtasan ngayon ang tinutukoy ko ngayon, hindi yung panahon ni Moises.
Ngayon, iba yung kaligtasan ba sa Israel na kautusan? Iba din ba para sa ating Tama, kapatid? tama yung sinabi mo. So hindi magkapareho yung aral na sinusunod ng Israel ngayon para maligtas, iba din para sa atin. Hindi ko na ata kailangan patulan dahil Brad, siya may mismo ang ubo kumakalaban sa sarili. Hindi na magkarinigan. Alam nyo, mga kaibigan, maraming mapapahamak dito sa ginagawa ni Back to the Scripture, mga kapatid. Kasi para sa kanya, kapatid na Milo po pala, ay iba yung gospel sa kaligtasan para sa mga Hudyo, iba din para sa atin. Hindi po pala magkapareho. Parang ewan ko anong masasabi mo diyan, kapatid na Milo? Ang linaw-linaw na nakasulat, you are not justified under the law of Moses. Pero yan ay yung Ten Commandments pa rin ang susundin mo. Brad Milo, tama yung sinabi mo. Kapatid na Back to the Scripture. Yung sinabi doon sa dito, basahin na lang natin, sandali, wag ka munang sasabat, dito sa libro ng Gawa, asan na yun? 13:39 ba yun? Sabi Correct. po dito, Correct. sabi po dito sa 13, sabi dito, kaya 30 at 39, sa pamamagitan niya, ito kapatid na Milo, sinasabi ni Apostol Pablo ito sa mga Hudyo, Sa Israel niya ito sinasabi kasi wala naman tayong kautusan ni Moises kaya ito para sa Israel ito, sinabi niya ito sa Israel. Sabi niya, at sa pamamagitan niya si Kristo, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Kristo ni Moises. So, ibig sabihin, yung mga kautusan ni Moises na ipinag-utos ng Diyos ay hindi naaariing ganap ang mga Hudyo. Kundi yung aral ni Kristo, yun po yung nag-aaring ganap sa mga Hudyo, maging sa mga Hentil. Pero si Back to the Scripture, iba yung kautusan sa mga Hentil, iba yung kautusan sa mga Hudyo. Yun ang lumalabas, kapatid na Milo. Ewan ko lang kung payag si Tyrell dito. Maganda nga sana kung pumasok si Tyrell para magkaalaman kung talagang magkasama sila o hindi Kasi hindi naman ako naniniwala na iba yung ebanghelyo para sa mga Israel, iba yung ebanghelyo para sa atin. Kung ano yung ebanghelyo ni Kristo sa kaligtasan para sa Israel, ganun din sa Hentil, pare-parehas yan. Walang Hudyo, walang Griego tungkol sa kaligtasan, mga kaibigan at mga kababayan. Pero si Back to the Scripture, kawawa yung nanonood o naniniwala sa kanya. So dito mga kaibigan, kung napansin po ninyo si Back to the Scripture, pinaghihiwalay niya yung batas para sa Israel sa kaligtasan at batas para sa mga Hentil, mga kaibigan. Ang tinutukoy ko po rito ay yung kaligtasan ngayon, hindi sa panahon ni Moises, kundi sa panahon ni Kristo. So pinapalabas ni Back to the Scripture na iba yung batas ng Israel para sa kanilang kaligtasan sa panahon natin ngayon, iba rin sa mga Hentil, mga kaibigan. Pero alam nyo mga kapatid, hindi po iba yung kaligtasan ng Israel ngayon
sa kaligtasan din natin. Kung ano po yung itinuro ni Kristo doon sa Israel para sa kaligtasan nila, yun din ang itinuro sa mga hentil, mga kaibigan at mga kababayan. Dito sa banal na kasulatan, sa libro po ng Gawa, maging si Pablo nung nangaral sa mga, bago po nangaral sa mga hentil, mga kababayan. Kasi si Pablo po yung ginamit ng Diyos para sa mga hentil. Pero bago po siya nangaral sa mga hentil, pumunta muna sa mga Hudyo o sa Israel. Sila po ang inuna niya. Dito sa libro ng Gawa Kapitulo 13, sa versikulo 43, mga Hudyo po ang kausap ni Pablo dito, na kung saan sinabi po ni Pablo doon sa libro, dito sa verse 39, na sabi ni Pablo, at sa pamamagitan niya, si Kristo, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Na ito, sabi niya, sa mga ito, hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. So, hindi na po yung kautusan ni Moises ang ipinapangaral ni Pablo sa mga Hudyo, kundi yung mga yung batas ni Kristo o yung kautusan ni Kristo, no? Dito sa verse 43, nang makaalis nga ang kapisanan sa sinagoga, marami sa mga Hudyo at nangaging Hudyong masisipag sa kabanalan ay nagsisisunod kay Pablo. So naniwala sila kay Pablo, tinanggap nila yung itinuturo ni Pablo, no? At kay Bernabe, na sa pagsasalita sa kanila ay sila'y hinimok na magsipanatili sa biyaya ng Diyos. So nagustuhan nila, no? Sa 44, at nang sumunod na Sabat ay nagkakatipon halos ang buong bayan. So inulit po ni Pablo na nangaral sa mga Hudyo. At ang ipinapangaral ay tungkol po sa pananampalataya, upang pakinggan ang salita ng Diyos. Datapwat nang makita ng mga Hudyo yung kalaban ni Kristo, ang mga karamihan ay nangapuno ng kapanaghilian at tinutulan ang mga bagay na sinalita ni Pablo at nagsipamusong. So kinontra nila yung ipinapangaral ni Apostol Pablo na batas galing kay Kristo. Kasi ang ipinaglalaban ng mga Hudyo ay yung batas ni Moises, mga kaibigan, ano? Sa 46, at nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe, no? At nagsipagsabi, kinakailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Bakit? Kasi mahal kasi ng Diyos ang Israel, kaya yung tungkol po sa kaligtasan, inuuna ng Diyos ang Israel, mga kaibigan. Kaya sabi ni Pablo, kinakailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong itinatakwil, yung batas ni Kristo, itinatakwil ng mga Hudyo, at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Narito kami ay pasa sa mga hentil. So, nung hindi tinanggap ng mga Hudyo yung batas ni Kristo na ipinapangaral ni Pablo, itong mga Hudyo na kumakalaban kay Kristo, sabi ni Pablo, tanging kayo din, sabi niya, hinahatulan ninyo, hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Narito, sabi niya, kami ay pasa sa mga hentil. So kung ano yung ipinapangaral ni Pablo sa mga Hudyo, yun din ang ipinangaral nila sa mga hentil. Meaning, kung ano po yung kaligtasan para sa mga Hudyo, yun din ang kaligtasan para sa mga hentil. Yun po yung ebanghelyo ni Kristo. Hindi po iba, gaya yung sinasabi ni Back to the Scripture. Kaya, alam nyo mga kaibigan, hindi niya po nauunawaan, ano? Ang isa pa sa mga katunayan dito mga kaibigan, na talagang yung aral ng ebanghelyo ay hindi lamang po hindi iba yung sa hentil, hindi iba sa Hudyo, mga kaibigan.
dito sa libro ng Acts din, kung atin pong ulitin yung aking binasa diyan po sa live, no? Si Cornelio, isa po siyang hentil na kung saan nag-utos para pakuha si Pedro para makinig sa salita ng Diyos para sa kaligtasan. Dahil walang ibang kaligtasan ng tao maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Dito sa verse 33, nung nandun na sa bahay ni Cornelio itong si Pedro, pagdakangay, nagsugo ako sa iyo, sabi ni Cornelio, at mabuti ang ginawa mo't naparito ka, sabi niya kay Pedro, no? Ngayon nga'y kaming lahat ay nangaririto sa paningin ng Diyos upang dinggin ang lahat ng mga bagay na sa inyo'y ipinag-uutos ng Panginoon. So, inihintay po ni Cornelio na kung ano po yung utos ng Panginoon na pinasasabi kay Pedro. At binukan ni Pedro, so sinalaysay na po ni Pedro yung mga kautusan ni Kristo. At binukan ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay nga natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. So, walang different ng Hudyo at saka mga Hentil. Wala na, no? Nangaral po ang Panginoong Jesucristo, wala ng Hudyo, wala ng Hentil. Kundi sabi dito, sa bawat bansa. So, hindi lang bansang Israel. Yung batas Kristiyano, hindi lamang po sa bansang Israel, kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa kanya at gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod sa kanya. Ang salita na kanyang ipinadala sa mga anak ni Israel. Yun po yung ebanghelyo ng Diyos. Ang salita na kanyang ipinadala sa mga anak ni Israel, na ipinangangaral ang ebanghelyo, ang kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo, siya'y Panginoon ng lahat. So, yung ipinangaral ni Kristo sa Israel, yun din yung ipinag-utos niya sa mga alagad na ipangaral sa lahat ng bansa. Wala namang pinagkaiba doon. Kaya yung kaligtasan, mga kaibigan, kung ano po yung ipinadala ng Diyos na kaligtasan sa Israel, yan po si Kristo. Yung ebanghelyo ng Diyos, si Kristo po kasi yan eh. Iyon din ang kaligtasan ng mga hentil, mga kaibigan. Kaya dito po sa libro ng Mateo 28, mga kaibigan, malinaw po na hindi po nagsabi si Kristo na ibahin nyo ang utos sa Israel, iba sa mga hentil. Hindi, walang ganun eh. Sa verse 28, mga kaibigan, o sa chapter 28, sa verse 19, sabi dito, dahil dito, sabi ni Kristo, magsiyaon nga kayo. Saan sila pupunta? Magsiyaon nga kayo, sabi ni Kristo. Saan? At gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Walang sinabi dito na ibahin nyo ang kautusan sa Israel, ibahin nyo ang kautusan sa hentil. Iba ang kaligtasan ng Israel, iba ang kaligtasan sa mga hentil. Walang sinabing ganun. Kundi dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Na sila iyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So kung ano yung ipinangaral ni Kristo sa mga Israel para sa kaligtasan, yun din ang ipinag-utos sa mga alagad na gawin nila sa lahat ng mga bansa. Hindi po nagtatangi ang Panginoong Jesucristo. Pinag-isa yung Israel at mga hentil. Na ituro ninyo, sabi dito, sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. So, ipinapaturo ni Kristo, ipinapaganap ang alin? Yung mga kautusan o yung ebanghelyo ng Diyos na ipinapangaral niya sa Israel, mga kababayan. Kaya yung ebanghelyo para sa Israel, para sa kaligtasan, yun din ang ipinangaral sa mga hentil, mga kababayan, hanggang sa buong daigdig, no?
Basahin natin dito po sa libro ng Acts. Balik po tayo sa Acts, no? Acts chapter 1 sa verse 8 na ganito ang sinasabi. Ito, yung habilin ni Kristo bago po siya pumanhik sa langit, nag-utos po sa mga alagad na sila'y pumunta sa lahat ng mga bansa. Pero bago po sila pumunta sa mga bansa, ay pinahintay muna sila ng Espiritu Santo. Dito sa verse 8, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan. Kailan? Pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko. Ito yung mga alagad, mga apostol, mga kaibigan. At kayo'y magiging mga saksi ko, sabi ni Kristo, sa Jerusalem, at sa buong Judea, at Samaria, at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Maliwanag, mga kaibigan, na ang utos ng Panginoon kung saan mangaral ng kaligtasan itong mga alagad ay sa buong daigdig, mga kapatid, sa buong bansa. No? Dahil siguro yung mga alagad ay hindi alam magsalita ng ibang wika gaya ni Pablo, kaya hinirang si Pablo dahil si Pablo po ay abogado, marami siyang alam na wika, magaling siya sa mga other tongue, mga kababayan. Siya yung inatasan ni Kristo para sa mga hentil kasi alam niya ang salita ng mga hentil. Karamihan alam niya, mga kababayan, no? Ang kautusan o yung batas Kristiyano, si Kristo yung ebanghelyo. Hindi iba yung ebanghelyo para sa mga hentil, hindi iba yung ebanghelyo para sa mga Hudyo, hindi po, mga kababayan. Unang-una, si Kristo po wala siyang ebanghelyo o aral. Yung ebanghelyo kasi aral yun eh. Walang ebanghelyo si Kristo. Lahat ay ebanghelyo ng Diyos. Yung pinagsasasabi ni Back to the Scripture, lahat po yun ay ebanghelyo ng Diyos, mga kababayan. Basahin natin dito po sa libro ng 1 sa verse 48. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Bakit? 49. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na sinalita ko ay ayon sa sinabi ng Ama, gayon ko sinasalita. So yung mga salita, ipinapangaral ni Kristo tungkol po sa Ebanghelyo, hindi niya salita yun sa Diyos po yun, mga kababayan. Sa Diyos po yung mga salita na yon, hindi po kay Kristo. Kasi si Kristo po, mga kaibigan, ay wala siyang sariling aral, kundi kung ano lamang po yung ipinapasabi ng Diyos, yun po yung kanyang sinasabi. Kaya kapag tinanggap mo yung aral ng mga apostol, dahil sila ay isinugo ni Kristo, si Kristo ang tinanggap mo. Kung tinanggap mo si Kristo, ang Diyos ang tinanggap mo. Ibig sabihin, yung ebanghelyo ng Diyos ay kumalat sa buong daigdig. Iisa lamang po yun. Nasa panahong Kristiyano tayo, ang ililigtas po ni Kristo, hindi po yung ating laman, kundi yung ating kaluluwa, mga kaibigan, mga kababayan. Ito po yung usapin tungkol po sa kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Hindi po iba, no? Hindi po iba yung kaligtasan ng mga hentil, hindi po iba yung kaligtasan ng mga Hudyo. Tanging si Back to the Scripture ay pinaghalo-halo, mga kaibigan at mga kababayan. Yan po yung napakalaking pagkakamali niya, no? Sabi niya kasi wala pang ebanghelyo nung hindi pa siya namatay o hindi pa namatay si Kristo. Saka lang nagkaroon ng ebanghelyo nung namatay si Kristo. Alam niyo, mga kaibigan, ang ipinangaral ni Kristo
nung buhay siya, yun din ang ipinag-utos sa mga alagad na ipangaral sa buong daigdig. Yun din, mga kababayan. Dito po sa libro ng unang Juan, kapitulo 1, sa versikulo 1 hanggang 4, ganito po ang ating mababasa. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag, si Kristo po yun, at aming nakita at pinatutuhanan sa inyo. Aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. 3. Yaong aming nakita, sabi ng mga apostol, at narinig, ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. At tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. At ang mga bagay na ito, sabi niya, ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. So, yung mga kautusan ng Diyos, dahil hindi po kaya ibalita ito ng mga alagad personal, isinulat na nila para makarating sa atin. Kung ano po yung kanilang nakita at narinig sa ating Panginoong Jesucristo, yun ang kanilang ibinabalita sa buong daigdig, mga kaibigan, mga kababayan. Kaya nga, sila po yung kahuli-huli ang mga alagad, mga sugo . Wala nang ibang sugo. Yung mga alagad lang man po, yung mga apostol, mga kababayan. Dahil yung kanilang mga ipinapangaral na ipinag-utos ng ating Panginoong Jesucristo sa buong daigdig, yun na yun. Huwag mo nang dagdagan, huwag mo nang bawasan. Yun na yun, kompleto na yun para sa kaligtasan. So yan po mga kababayan, sana po ay malinaw po sa atin, hindi po iba yung aral para sa kaligtasan sa mga Hudyo at hindi rin iba sa mga hentil. Isa lamang po mga kababayan, kung ano po ang ebanghelyo para sa kaligtasan ng mga Hudyo, yun din ang ipinangaral ng mga apostol sa mga hentil, mga kapatid at mga kababayan. So maraming salamat po. No? Sasagutin pa natin yung iba pang mga sinabi ni Back to the Scripture.